sanay ka na rin sa kaso and threats, but your family, dinadamay na. Damay na damay. Kaya nga ako ay ako humingi ng pasensya sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan. Pati mga hindi kasali, remotely associated with me, hinaharas eh. Pero, sige lang, ganun talaga. Alam mong nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahe na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahig. Yes! Sabi ko, merong nagkukomunikate sa amin dalawa eh. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Ang pangalan yan, ang pangalan! Ang pangalan! 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 Search na rin, search! Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Kap, anong tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. Dalawang bisis ha. Unang bisis. Doon sa Bukidnon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siya ang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi ba siya presidente noon? Hindi ba presidente? Pangalawang beses, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok ha? Kahit gabuhok mo o buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. Matindi na to mga kababayan, lalo nang umiinit ang laban. Dahil etong si Senator Bato de la Rosa, palaban na mga kababayan eh. Pinaulanan niya ng mura si Ngagba. Panoorin niyo po ha. Ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano Kinidnap. para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? Walang basis sa On local what court. basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi Budol. natin membro. Oh, budol. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Budol. Budol. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Oh, grabe. Ano?
ang Naging PNP chief. PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Correct. For your information, mga kababayan, ang Pilipinas hindi po napagbigyan ng Interpol na hulihin si Joe McTolsison na nandoon sa Netherlands. Oh, ilang beses tayo nag-request, mga kababayan, sa Interpol na hulihin si Joe Masison. May karapatan pa nga tayo sa kanya, ha? Dahil Pilipino yun, mga kababayan. Hindi pinagbigyan ng Interpol. Oh, pero si Bangag, mga kababayan, oh, yes sir, Interpol. Oh, Bangag. Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Correct. Bullshit! Grabe. Interpol! Galit na galit si Bangag, mga Presidente kababayan. ka! Presidente ka. Ngagba. Siya na ang isusunod, mga kababayan, eh. Lumaban ka ba to? Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Sana tinuloy na yung PDEA leaks, no? Oh, sayang eh. Ano nangyari pala ba to? Hinarang kasi yan, mga kababayan, ng leadership ng Senate. Hindi po kasalanan ni Bato, mga kababayan, na hindi natuloy yung PDEA leaks dahil ang nagde-decide niyan yung Senate President. Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-pressure ka sa Interpol? Hindi siya nagpa-pressure. Talagang sinadya niya, mga kababayan. Pinagplanuhan, yun talaga ang plano right from the start. Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Oh, yung ICC nga, mga kababayan, parang nabigla. Ha? Andito na. Kaya nga 6 months pa, mga kababayan, ang susunod na hearing dahil hindi pa sila prepared. Dahil excited ang Bangag na ihatid si Digong doon. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Wala na yan. Diktadura na eh. Sabi ni Tatay Digong, we are veering toward dictatorship. Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, Oh, dahil I'm so New York. hindi ang Filipino people. I'm so feeling siguro niya, mga kababayan, foreigner siya. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Hindi siya nagsisilbi sa Filipino people, mga kababayan. Gusto na siya ang pagsilbihan ng Filipino people. Siya ang hari eh. Alam nyo, habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nandoon ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating mga, yung petition na ginagawa natin. Ang balita, mga kababayan, kasali daw si Bato sa warrant. Ewan na natin kailan ipapalabas, mga kababayan, ng mga Bangag. Na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat, ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero merong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito. galing sa Nasaan ang Hong Kong. warrant mo, Bato? So tinawagan ko si Ace Bingbo Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Hindi rin napagbigyan, mga kababayan, grabe itong Supreme Court. Hinayaan lang din, mga kababayan, na tangayin si PRRD. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila Tornitor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Wala nang magagawa, mga kababayan, hindi makapasok eh. Si Bongo nga, mga kababayan, hanggang sa gate lang. Ang tataas ng mga baril ng mga pulis, mga kababayan. Babarilin daw eh, ang magpupumilit. Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano. Sino yung piloto? Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo! Sige, kuyugin natin yung piloto doon sa kanyang Facebook. Bakit mo binila si PRRD? Traitor ka o ganyan? Sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history Sino yung as the piloto? pilot na naghatid Name sa the pilot. pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahig.
Sabi ko, merong nagko-communicate sa amin dalawa eh. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, Dinala na nga. mananagot siya sa taong bayan. Sana nga mga kababayan, kasama yun sa kaso, yung piloto mga kababayan. At piloto din yan, ninangagba nina Tambalustos, di sa Araneta Marcos, sa Lico. Sa tuwing nagbabiyahe-biyahe sila mga kababayan, yan ang sakay-sakay na eroplano. Kaya hindi makikinig, hindi yan makikinig. Siya, Sigurado, sama-sama yung babangag muli na piloto na yan. Ang binayad dyan, pera ng taong bayan. Oh. Akala nyo, sarili pera yan nila Tambaluslos, nila Marcos, yung gamit na aeroplano. Pilipinas yung galing mga kababayan Oh, anong sabing hindi daw nakikipag-cooperate? Nag-donate ng flight mga kababayan, chartered flight, courtesy by Philippine government. Sino ang piloto? Sino ang piloto? Oh. alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo, Kap, ano ang tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. yan pwede. So may isang salita. So nasa na yung kanta mga kababayan, may prinsipyo at may isang salita. Wala. Ang bangag mga kababayan, walang isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. May prinsipyo at may isang salita. Ngagba. Budol kami. Nabudol tayo. 2 bisis ha. Unang bisis, doon sa Burkina. Ni buhok ni Bato, hindi daw mahahawakan ng ICC. At ni kalingkingan ni Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Noon, kasi nung 2022 election, Pinagkanulo. kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Budol. Hindi ba siya presidente noon? Hindi ba presidente? Mambubudol na. Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inimbitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Hindi lalaki siguro yan mga kababayan, Edel. Sabi ni Maharlika mga kababayan, nagpapatira daw sa likuran. Backdoor negotiation. Nung kapanahunan daw ng kanyang pag-aaral daw mga kababayan. Yan ang sabi ni Maharlika. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok, ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, Hindi daw mahawakan ng ICC. Budol! Hindi ako mapayag na Budol! Papasok ang ICC dito. Budol! Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. Takot pala ang bangag mga kababayan. Ano? Naniwala ako. Naniwala Pero naman bakit ako. ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Dahil bangag. Biglang nagbago.